Isang maligayang pagbati mula dito sa Phil Oil Flying V Center sa lungsod ng San Juan kung saan sa ilang sandali magbabanggaan muli ang Cool Smashers at ang Lady Jet Spikers sa pangatlo at huling araw ng quarterfinal round sa Premier Volleyball League dito lang sa S&A. Must-win situation para sa magparehong kupunan ng Cool Smashers at Lady Spikers, and they will go at it right here inside the Phil Oil Flying V Center. Maraming salamat muli sa napagtutok ngayon sa S&A. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas. Kasama muli si Coach Ronnie Magsanok at si Pawi Versosa as our panel at large. Coach Ronnie, Pawi, inaasahan natin ang isang na namang mainit na bakbakan sa pagitan ng dalawang kupunan na ito sapagkat sa unang apat na laban sa quarterfinals, dumistansya ang lahat ng ating mga laro. Gera patani, bakbakang umatikabo. Up to the last play date, all the four teams may pagkakataong pang pumasok sa semifinals. Pero lahat yan ay depende pa sa mangyayari dito sa ating dalawang laro sa ating huling play date of the quarterfinals. Pawi, nahirapan nga ang Philippine Air Force sa kanilang huling dalawang laban dito sa quarterfinals. But muntik na nilang nakuha ang mga panalo. Ito ng mga Cool Smashers nadapa sa kanilang huling laban. That's right, Anton and Coach Ronnie. Mga kapamilya, Day 16 na nga ng ating reinforced conference dito sa Premier Volleyball League. At syempre, since quarterfinals na, dalawang teams natin today ang maghaharapan at una na nga dyan ay ang Cool Smashers kung saan natalo sila last Tuesday against the Lady Warriors. At para sa ikalawang team naman natin today, ito ay ang Lady Jet Spikers who also similarly lost against the Perla Spikers last Tuesday. So Anton and Coach Ronnie, yung common ground nga ng dalawang teams natin today is that they dramatically lost in 5 sets. So I think today it's going to be a battle between experience and maturity. And we will try our best right now to explain para sa lahat ng mga fans na nakatutok ngayon kung ano ba ang ating mga multiple scenarios, Coach Ronnie Magsanok. Dito sa ating huling play date, of course, sisilipin natin yung kinalalagyan ng ating mga teams. Dahil ito yung magsasabi at magpapaliwanag kung ano yung mga kinakailangang mangyari dito sa ating huling play date. Sa ngayon, ang Lady Warriors ay mayroong dalawang panalo, subalit sinusundan sila ng Cool Smashers at ng Perla Spikers. Ang Lady Jet Spikers wala pang panalo, pero kung mamatyagan nyo po, sa dulong kanan, yung puntos kumpara sa panalo at talo, yan po yung mga nakuha nila mga puntos base sa resulta ng unang dalawang playdate sa quarterfinals. Merong iba, 4 na puntos dahil sa dalawang 5-set wins. Meron namang iba, walang panalo pero dahil sa nakapaglaro ng 5-setter, natalo sa 5-setter, may 2 puntos. Pero meaning, sabi nga ni Anton kanina, may pagkakataon pang pumasok ang lahat ng mga nakikita nyong teams sa semifinals. Maski ang Lady Warriors ay nasa tuktok, walang kasiguraduhan na sila ang tatawid sa semifinals. Maski ang Philippine Air Force may pagkakataon pa. Gayon din ang Perla Spikers and of course, ang Cool Smashers. So, susubukan ng Lady Jet Spikers at ang Cool Smashers, Coach Ronnie Pawi, na manalo in straight sets para mas gumanda pa ang kanilang tsansa na umabot sa semifinal round. Totoo yan. Alam ng mga coaches, alam ng mga players, hindi lang basta panalo. Kailangan ganitong klaseng panalo para makasigurado na sila ang makakapasok sa Final Four. Marami talaga tayong aabangan. Kaya naman, Pawi, kamusta naman ang ating activity dyan sa social media? Alright, mga kapamilya, here in the Premier Volleyball League, we want you to join in the conversation, and you can do that by sending us your thoughts and comments on our social media accounts. For Twitter, that's at ABS-CBN Sports. Gamitin nyo lang po ang hashtag na PVL on ABS-CBN. And of course, for exclusive photos and videos, please check out our Instagram account, that's at ABS-CBN_sports. And of course, if you want to stay updated on all things PVL, check out the country's #1 sports website, sports.abs-cbn.com. And of course, hindi mawawala mamaya ang ating Ronda Cam. Yeah. Kanina nakapag-ronda ako, BTS lang ng interview namin with Laura. So, Na ating mapapanood mamaya. yes. Inaabangan niya naman. Para magkasintangkad lang kayo, Pawi. Oo. Hindi ba? Definitely not. Kaya nga kailangan ko umupo. Ayun. Ayun. And of course, later also they can watch out for our mobile photo booth inside the San Juan Arena where our audience can Yun. take a photo with their favorite players. Kasya anim Kasya talaga. Flex pa more. Oh. Pwede pang 4 oh. 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Eh, sinabi nga ni Coach Ronnie Magsanok na marami tayong mga possible scenarios at pag-usapan natin, Coach Ronnie, kung ano ba ang kailangan gawin nitong Cool Smashers para makapasok sa semifinals kung saan nakaabang na ang
Water Defenders at syempre ang Power Smashers. Ito ang kailangan gawin ng Cool Smashers. Maliwanag pa sa sikat ng araw, they have to win in 3 or 4 sets para makapasok sa semifinals. Ano man yung mangyari doon sa resulta ng Game 1 sa kanila, isa lang ang tinitignan ni Coach Ty Bundit. Manalo laban sa Philippine Air Force at manalo hindi sa 5 sets, kailangan sa 3 o 4 na sets para makasigurado na makakasama sila sa Final Four. At ito naman ang sitwasyon para sa Philippine Air Force Lady Jet Spikers. Gaya ng sinabi ni Coach Ronnie Magsanok kanina, they are not out yet despite not winning a match dito sa quarterfinals. Kaya si Coach Jasper Jimenez, hopeful pa eh. Nakausap ko siya kanina bago tayo magsimula. Nakangiti pa siya. Sabi niya, nanggulo kami bago matapos. Yung elimination round, tinalo na nila yung Lady Warriors. Hindi nakatawid outright semis. Bakit hindi nila pwedeng ulitin sa kanilang paghaharap? But, kung manalo sila mamaya, titignan pa rin nila kung ano ang mangyayari dun sa resulta ng game number 2. Pero sa ngayon, hindi mo na nila tinitignan yung resulta ng game 2. Ang gusto lang nila manalo laban dito sa team nila Alyssa Valdez at sa Cool Smashers. So we hope you understood that one. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Last time nga pala, number 1 tayo nationwide ang ating hashtag PVL on ABS-CBN. Kaya naman maraming salamat po. Pawi, thank you so much. Abangan namin ang mga interviews mo mamaya. Pero sa aming pagbabalik, himayin pa namin ni Coach Ronnie Magsanok. Ang labang ito ang unang laban sa huling araw ng quarterfinal round sa pagitan ng Cool Smashers at ng Lady Jet Spikers dito sa PVL on SNA. Sa ilang sandali, magtatapat na po ang Cool Smashers at ang Lady Jet Spikers dito sa Phil Oil Flying V Center ang huling araw ng quarterfinal round sa Premier Volleyball League dito na po sa SNA. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon. Ako po si Anton Rojas kasama si Coach Ronnie Magsanok. 2 beses na nagharap ang dalawang kupunang ito sa preliminary round. Pero iba ang ating sitwasyon dito sa quarterfinals sapagkat sa unang pagkakataon, maglalaro na po ang ating mga reinforcements. Totoo yan. Sa kanilang unang paghaharap ng 2 beses sa unang 2 rounds, hindi nakapaglaro ang mga reinforcements para sa ating 2 teams. Subalit, hindi naging problema ito para sa Cool Smashers dahil nanalo sila sa unang round sa pagwawali sa Jet Spikers 3 sets to none at sa pangalawang pagtutunggali nanaig din naman ang Cool Smashers in 5 sets. At kumbaga, hawak nila ang numero ng Jet Spikers pero hindi natin masasabi na yan din ang magiging parehong resulta dahil meron na ngang reinforcements para dito sa Lady Jet Spikers at meron din naman of course na tangan na imports ang Cool Smashers. Siyempre, gusto makabawi ni na Laura Shaw at ni Dao Kutika dito sa laban na to after falling short sa kanilang huling laban kontra sa Lady Warriors. We will talk more about Laura Shout later on, pero balikan muna natin ang naging huling laban ng Cool Smashers. They trailed 2 sets to none, Coach Ronnie. Hindi sila bumigay, kaya lang sa 5th set, kinapos ang kuburan ni Coach Ty Bundit. Pagkatapos manalo sa unang laro sa quarterfinals laban sa Perla Spikers in 5 sets, sila ay naunahan ng 2 sunod na sets ng Lady Warriors. Subalit mabilis namang kumambyo sila Alyssa Valdez, sila Dao, and of course itong si Laura Shout para makuha yung 3rd and 4th sets. But in the end, masyadong mabigat si Michelle Strizak. Masyadong matindi si Myla Pablo. At sa huli, ang naging istorya, nanaig pa rin ang Lady Warriors ni Coach John Abella para hindi mabigyan ang winning streak sa quarterfinals ng Cool Smashers at mamuro ngayon sa isang upuan sa semifinals ang Lady Warriors. Si Alyssa Valdez ay nakapagtala ng 19 points sa kanilang huling laban. Si Dao ay nakapagtala rin ng 19 points. Si Laura Shout naman, 14 points lamang, and a lot of the Cool Smashers fans are expecting a lot more from this 6'5" middle blocker and opposite spiker. So tignan natin kung mas aangat pa ang laro nitong si Laura Shout. Played 4 years for Oregon State. Maganda ang pedigree, anak ng Olympic gold medalist. Ang mother niya, naglaro ng basketball sa Olympics at nanalo ng ginto. Pero sa ngayon, 62 points heading to the quarterfinals, 22 points in the quarterfinals, number 23 in scoring with a total of 84 points. 63, 15, and 6 ang baybay ng kanyang talaan sa scoring. Pero sa ngayon, hindi lang puntos yung tinitignan itong si Laura Shout. Depensa, composure, and veteran experience ang kanya naisiambag sa kanilang yung talentadong wing spikers na si Dao at si Alyssa. Kung sakaling magagawa niya ito,
siya ang may pinakamalaking ngiti dahil siya rin may pinakamalaking taas na dala para kila Coach Ty Bundit. Tsaka handa siyang gawin ang lahat para Kinakailangan. matulungan ang Cool Smashers na manalo dahil opposite spiker nga ang natural na position nitong si Tama Laura yan. Shout. Pero sa kanilang huling laban, nag-adjust siya. She played the middle position. So tignan natin kung mauulit ang game plan ni Coach Ty Bundit. Kanina nakausap ni Pawi Versosa itong si Laura Shout. Panoorin natin ang interview. So Laura, the Cool Smashers were able to come back from a 0-2 set deficit but fell short in the 5th set. Was fatigue a factor for you and your team? I don't think it was fatigue that was a factor. We've come from Coach Ty's trainings, which are known to be really hard. So we're a pretty conditioned team, but sometimes the cards just don't fall your way, and that game didn't happen for us. So. All right, so can you describe the team's mood today, knowing that this is a must-win game? We're excited. We're a team that likes a challenge. We like having the crowd behind us. That's always nice. We have a supportive crowd, so that's a fun place for us to play, and we'll just get energy from that, and it helps us bring energy on the court and have a good game. All right, thank you so much, Lauren. Good luck in your game later. Back to you. Laura Shout is a player who only started playing volleyball in her 3rd year of high school dahil basketball nga ang kanyang background. Sinabi na sa akin ang kanyang pinakamalaking achievement bilang volleyball player was playing in the Sweet 16 of the NCAA in the States. At ngayon, gusto nilang umabot sa semifinals ng PVL. Coach Ronnie, she's gotta play big. Alam niya yan at naiintindihan niya yung magnitude ng pagkakataon. But she's a winner, she is a veteran campaigner on the international level. At dala ng kanyang mayamang karanasan sa Division 1 ng NCAA, marahil ito ngayon should like to relive the past and once again inject life sa tangka ng Cool Smashers na makapasok nga sa Final Four. Tsaka hindi sila pwede mag-petiks-petiks dito sa labang ito kontra sa Walang Philippine Air pagkakataon. Force. Hindi pwede. Hindi pwede kasi nakita nga natin ang unang dalawang laban ng Philippine Air Force sa quarterfinals. Pinaabot nila sa deciding 5th set ang kanilang mga laban kontra sa Lady Warriors at sa Perla Spikers. And sinabi nga ni Coach Jasper, gusto nila maging spoiler dito sa Bakit hindi? quarterfinals. Bakit hindi? Every game here in the quarterfinals tumulak sa 5 sets. Kaya halos abutin tayo ng talagang lumapit na sa hating gabi ang mga resulta ng mga laro. Sa kanilang huling laban, nakikita natin, 2 beses silang lumamang laban sa Perla Spikers. Nanalo in an extended 1st set, nanalo in an extended 3rd set. Subalit, doon sa 2nd and 4th sets, nakahabol ang Perla Spikers. Ang problema rito sa Lady Jet Spikers, kinapos ang kanilang opensa pagdating sa dulo. At makikita mo sa scoring skills talagang malaking kalamangan para dito sa Perla Spikers. All in all, masasabi natin, fatigue was a huge factor in that loss laban sa Lady Jet Spikers. Ang laban po natin, hindi lang basta volleyball. Ito ay matirang matibay, marathon 5-setters, playing every play date, almost every other day in the last 3 weeks. So sa ngayon, no excuses. All they want is a win that will still revive their hopes of still getting into the Final Four. Ang scouting report dito sa Lady Jet Spikers sa simula ng PVL is they're one of the most experienced teams True. dito sa ating liga. Of course, they have Pitoy Sangwang who has been playing here for a very long time. Nandyan si Wendy Ansemana at syempre si Joy Cases, ang kanilang kapitana for their first conference dito sa PVL. Ang problema, medyo bumaba ang scoring output nito Joy Cases dahil sa preliminary round ang in-average ni Joy 10.9 points per match, pero dito sa quarterfinals 8 points lamang ang naibibigay ni Joy kada laro. 109 points as she entered the quarterfinals, but only 15 points here in the quarterfinals. Total of 125 to be the 2nd leading scorer para sa kanyang team and the 6th best pag pinag-usapan ng leading scorer sa kabuuan ng kompetisyon. Triple-double game in that loss laban sa team ng Perla Spikers. Number 8 in spike percentage, number 4 in service aces, number 9 among the best diggers, number 7 among the top receivers, a certified two-way player, workhorse, Kayod Marino, at hindi basta-basta magpapatalo kaya nakakatakot kalaban si Joy Cases at ang Jet Spikers, lalo-lalo na if their backs are against the wall. And she will be the player that her teammates will look to pag kailangan nila ng leadership dito sa laban na to. Alamin pa natin kung ano ang nasa isipan nitong si Joy Cases. Kanina nakausap siya ng ating kasamang si Pawi Versosa. So Joy, your last 2 games were 5-setter matches. Saan nga ba nagkulang ang Lady Jet Spikers sa mga games na yun?
Yung pagkukulang na lang din siguro yung kapit namin sa mga crucial points, attitude, yung tapang kinukulang na bawat isa. Alright, so since today you're going up against the Cool Smashers, pride nyo na yung at stake. So what can the fans expect from your team today? Siguro expect na lang nila na mas may i-enjoy na lang namin yung game namin. No pressure, like playing its last game, parang championship na rin lang. So yun. Alright, maraming salamat, Joy, and good luck sa game nyo mamaya. Back to you, Anton and Ronnie. Ano kaya ang mapapanood natin dito sa kupunan ni Coach Jasper Jimenez? Kasi nga sinabi ni Joy, no pressure knowing that they're the team who is the underdog dito sa laban na to. Kasi nga, they've only won 2 matches so far dito sa PVL. Ako yun, ang talagang tinitignan ko rito, Anton, para magiging gera to. Manalo o matalo, they will not throw in the white flag dahil meron pang karumpot na pagkakataon and that's something that they would like to hold on to. Dahil manalo sila, who knows? Kung ano ang mangyayari dun sa second game, who knows what can happen. Basta importante, they always give their best dahil yan naman ang kanilang sinumpaan bilang mga sundalo para kay Coach Jasper Jimenez. Ang tanong, Coach Ronnie, magpapatuloy kaya ang ating trend of 5 setters dito sa quarterfinals? Yes. baka. What do you guys think? Tweet us, gamitin ang hashtag PVL on ABS-CBN. Subukan natin ipatrend ang hashtag na ito. Tag us at ABS-CBN Sports at meron na nga palang Twitter account si Coach Ronnie Magsano. Follow him at Coach Ronnie M. Ayan po. And also check out our live streaming. We have our live stream team with us today. Ish Polvorosa, 4-time UAP best setter. And of course, ang boses ng BVR na si Cassie Gormley. Go to premiervolleyballleague.com. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok sa SNA at sa aming pagbabalik. Gera na! Ito ang laban sa pagitan ng Cool Smashers at ng Lady Jet Spikers. Kasama syempre ang ating kaibigan, si DJ Stronix. Ito po ang Premier Volleyball League. Dito lang sa SNA. For this match, first referee, Mr. Yul Benosa. Second referee, Mr. Jeff Lopez. And now, let us welcome our Creamline Cool Smashers. Let's start off with their team captain, number 2, Alyssa Valdez. Number 8, Gemma Galanza. Number 10, Paulina Soriano. Number 13, Alexis Cavanos. Our guest player from the USA, number 11, Laura Shout. And our guest player from Thailand, number 16, Kutika Kaupin. Libero, number 18, Aurea Francesca Rakrakin. Head coach, Mr. Anusorn Tai Bundit. Calling on our Lady Jet Spikers of the Philippine Air Force. Team captain is number 12, Joy Gazelle Cases. Number 4, Iyari Yongko. Number 7, Airwoman First Class, Wendy Ann Semana. Number 16, Airwoman Second Class, Angel May Antipuesto. Number 17, Airwoman Second Class, Josemer Tapik. And our guest player from Thailand, number 3, Pachari Sangmuang. Libero, number 5, Airwoman Second Class, Mary Ann Balmaceda. Head coach, Technical Sergeant Jasper Jimenez. This is match number 36. Ang unang laro sa huling araw ng quarterfinal round dito sa Premier Volleyball League. Magsisimula na po. Cool Smashers kontra sa Lady Jet Spikers. Walang pababago sa starting lineup ng Cool Smashers. Pati na rin sa Lady Jet Spikers. Ating mga reinforcements, handa na. Andyan si Dao, andyan si Laura, at syempre si Pitoy Sangmuang. Lagi kong pinapanood yung mga hand signals ng mga setters. Kasi normally yung unang punto, sinahanap talaga nila yan to try and set the tone. When the Ansimana calling
They play right away sa kanilang tangkang pagsagot dito sa unang service ni Alex Cabanos. So it's the legendary setter Wendy Ann Semana, former no? UAP MVP from FEU versus the new graduate from UST, itong si Alex Cabanos. Ito po ang unang atake. Sangwang, popped up by Valdez. Shout, binigay dito kay Dao, going with a finesse attack on the first strike. Tuloy pa rin ang rally. Shout wants it, does not get it. Dao gets it and gets the point para sa Cool Smashers. Sa huling laban ng Cool Smashers, itong si Dao was 15 of 45. 33% sa kanyang spike points. Total of 19 points. Sharing scoring honors with Alyssa Valdez. Her third highest output in 6 matches dito sa Premier Volleyball League. 6 straight matches. Yeah, 6 straight matches. Bawal magpahinga. Parang Pong Docanes. Ating kasamang si Pong Docanes, our official statistician in almost every sport dito sa SMA. Ayan po, Wendy Ann Semana starting this rally. Rakrakin, passing it to Cabanos, binigay naman kay Shout. Semana, quick attack para kay Antipuesto. Rakrakin, Dao with another drop ball. Koya Banto is in very early in playing the libero position. Itong si Koya. Alam naman natin kung gaano kapagod itong ating mga players. Abanto earning the starting spot kay Balmaceda. Itong si Dao, grabe ito pumalo. Yung lakas talaga. Pero tandaan natin, you have to factor in fatigue. Yes. So ngayon, puro off-speed yung kanilang pinapakawalan. Trying to preserve yung kanilang energy dahil hindi mo pwedeng ibuhos sa umpisa dahil napatunayan na nila na kahit lamang ka, kaya kang habulin at itulak ang laban sa 5 sets. 2 sa 3 atake ni Dao, drop ball. Oh. Coach Ronnie. Hindi pwede dahil mauubusan ka talaga. And time and again, we've seen that of players and of the teams that have lost 5 setters dahil kinakapos pagdating sa dulo. Kaya normally power sa umpisa pero sa ngayon, placing muna tayo. Mamaya sa duluhan, kung aabot doon tayo magpalakasan. Players are aware of the ongoing trend dito sa Kailangan. ating quarterfinal round. Kailangan. Pag hindi ka madunong mag-face, dali ka. Cabanos, back set para kay Galanza. Semana, back set naman para kay Yari Yonko. At sa puntong ito, balikan muna natin ang ating kasamang si Pawi Versosa. Anton and Coach Ronnie, today the Lady Jet Spikers are looking to bounce back from a very tough journey here in the quarterfinals. At kanina nga, nakausap ko si Nene Tapik at nakwento niya that out of all their shortcomings, yung communication lapses talaga siya pinaka-na-frustrate. As a team's leading scorer, nararamdaman nga niya na pagdating sa mga huling minuto ng laro, parang nawawala na ng fighting spirit yung mga teammates niya at nag-aagawan na lang sa loob ng court. But after suffering nga from back-to-back 5-set losses, the Lady Jet Spikers realized that it's no longer a struggle in terms of skills but rather an internal one. Kaya naman before the game, Coach Jasper Jimenez called out to the girls saying na tapang at tiwala sa sarili talaga yung kailangan nila today. Even if their fate is in the hands of other teams now, they just have to fight for every point until the very last set. Anton and Coach Ronnie. Philippine Air Force will try to win as early as possible and then hope na matalo ang Perlas mamaya para magkaroon ng 3-way tie. Ika nga yung mag-align yung stars para sa kanila. Sa Creamline, simple lang manalo in 3 or 4 sets, tawid na sila sa semifinals. Pero malaking collateral yung manalo dahil hindi basta-basta magpapatalo. At dun sa ulat nga ni Pawi, yung tapang nasa DNA ng Jet Spikers. Sundalo itong mga ito. Grabe yung training ng mga yan. Pero sinabi nga ni Joy Casas kanina sa kanyang interview with Pawi na kulang sila sa kapit. Kasi napapagod sila Mababa ang rotation nila. Tandaan natin wala si Julian Caballero sa roster. She was the top player for this team when they entered the finals last year, losing to the Lady Warriors in one of, I believe, yung ating open conference. Pero ngayon wala siya, in training siya. Ngayon top player nila ay si Nene Tapik at itong si top players ay si Nene Tapik at Joy Casas. Playing undermanned itong Philippine Air Force Lady Jet Spikers. 12 lang ang nakalista sa kanilang roster. Totoo yan. At sila lang ang team na may isang reinforcement lamang. In fact, their last outing, itong si San Juan, only had 8 points. That's single-digit production for someone who is expected to score
in the 20s. Kaya lang, tao yan na napapagod eh. Samantala, Gemma Galanza nakakuha ng service ace para sa kanyang kupunan ng mga Cool Smashers kontra sa Lady Jet Spikers 8-4. This match is brought to you by Rebisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Ayan po ang ating mga big face cutouts, a familiar sight tuwing naglalaro ang Good Vibes team na Cool Smashers. Yan ang favorite sabihin ni Coach Oliver Almagro. Good vibes. Good vibes. Focus, good vibes. Don't attempt to be perfect. Just be good. Service ace para kay Gemma Galanza. Alam mo si Gemma Galanza, she has flourished dito sa system ni Coach Ty Bundit. Playing without pressure. At makikita mo magaan. Itong Lady Falcon na ito. Kaya talagang flying high yung kanyang pinapakitang talento dito sa ating unang conference ng Premier TV. At yan po ang pangatlong sunod na service ace mula kay Gemma Galanza. Timeout, Coach Jasper Jimenez. Laban tayo. Golden Bank, may dalawang import, may Alaysa, hindi na tayo laban. Pakita na laban tayo. Basta nagsisimula sa inyo yan, ha? Pakita nyo, nalalaban kayo. Dalhin nyo yung isa't isa. Okay? Ha? Coach Ronnie, hindi nakikita ni Coach Jasper yung tapang mula sa kanyang mga players and that's oo. very unusual. Yes, especially against a team who's looking to survive. Simple lang ito eh, survival or extinction. Mamili ka. And before you know it, baka masyado kang mabounce sa kumunoy. Incidentally, this is the best serving team, itong Cool Smashers. Prior to that string of 2 aces, 1 ace pa lang para kay Gemma Galanza in her stint para dito sa Cool Smashers. But she comes up with a service error after the timeout was called ni Coach Jasper Jimenez. Sinabi mo nga, Coach Ronnie, magaan ngayon si... Gaang panuorin eh, oh. Kasi napakabigat naman ng responsibilidad ni Gemma nung siya'y naglalaro sa UAAP with Adamson. Totoo yan. Naalala mo si EJ Lauren ang ginawang team captain. Nahirapan din yung bata eh. Dahil you don't only look out for yourself, you also have to take care of your teammates. And sometimes, pag napakabata mo pa, parang mahirap gawin. Minsan nalilito ka. And just playing consistent and on an excellent level is hard enough. Iintindihan ko pa minsan yung napakaraming mga teammates na minsan mahirap pag-isa-isahin. Alyssa Valdez going down the line. Nandun si Yonko. Cases umatake. Joust at the top. Tuloy pa rin ang rally. Topic, Semana. Binigay dito kay Cases who breaks down the wall. Yan ang hamon ni Coach Jasper Jimenez. Kila Cases, kila Wendy and Semana. Isang import lang laban sa dalawa plus si Alyssa Valdez. Huwag bibigay. 3 straight points kinuha ng Lady Jet Spikers. Coach Ronnie, mga kapamilya, sinabi ko nga kanina, nakasama rin natin sa ating live stream team si Cassie Gormley at Ish Polvorosa. Pakinggan natin sila. So, hello again, Jonas. Hope na sinusuporta mo pa rin si Iya in this game right now. Topic sends it over. Cabanos binigay ulit kay Valdez. Soft touch. Semana sets up Topic again off the block of Soriano. Unable to get that ball back over the net and score for the Lady Jet Spikers. And before we get back to the game, I believe that Ish has some stats for set number 1 so far. So far, we have 5 attack points for the Cool Smashers and 4 service aces also. And for the Lady Jet Spikers, they have 3 attack points and no service aces so far. So, nakita natin na lamang so far ang ating mga Cool Smashers against the Lady Jet Spikers. Abangan natin kung paano sila mag-adjust. Ikaw ba, Ish, as a setter and you see that your team is... Team captain, Alyssa Valdez. Ayun po. Kilala na nating lahat itong si Ish Polvorosa. How can you not? He's a 4-time UAP best setter and 3-time champion. Pero itong si Cassie Gormley is one of our new faces dito sa SNA. Siya po ang all-around barker, commentator Kasama ng mo siya Beach Volleyball sa Republic. BVR. Actually, hindi ko pa siya nakakasama sa BVR. Nakikita ko lang yung mga highlights, the score. Tsaka yung boses ni Cassie yung narinig ko eh. Para siyang Rocker Park. Yung commentator sa Rocker Park, pero sa buhangin, sa beach volleyball. Pwede. Entertaining, di ba? Yes. And so far, this has been an entertaining first set na ating nakikita.
At nananatili ang kalamangan para dito sa Cool Smashers. They had a 6-point lead, 10-4. Bago na ibaba kanina to 10-8 ng Lady Jet Spikers. Balmaceda on your screens a while ago. Semana, binigay dito kay Sangwang. I thought that ball was in. Tignan natin kung masisilip natin. Pero itinawag na out. Wala. Well, it looks in on this angle right here, Coach Ronnie. But it was called out. And that's the final decision. Wala po tayong benefit ng review. Itong si Wendy Samala, pinapupuntos ng maaga itong si Pat Sangwan para tumaas din yung kumpiyansa at subukang bantayan ng Cool Smashers para malibre din yung ibang Wing Spikers. Semana, Tulad yan. back set dito kay Nene Tapik. That's a back pick play para dito kay Nene Tapik. Nagbabasa ako kanina dun sa ating ABS website. At tuwan-tuwa ako sa kwento ni Antipuesto at ni Nene Tapik. Mga taga-Davao pala to, parehong mga school na pinanggalingan at parehong breadwinner ng kanilang mga pamilya. So you can check out more stories about our beloved volleyball players sa ating #1 sports website dito sa Pilipinas, ang sports.abs-cbn.com. Nakakatuwa, nakakataba ng puso dahil hindi lang yung sarili nila yung tinataguyod nila. Hindi lang basta nanay, tatay, pati kanilang mga pinsan, pinag-aaral nila. And that speaks a lot sa kanilang character at yung kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Semana, binigay dito kay Pitoy. Cabanos, binigay dito kay Dao. Too much power on that attack. Yun ang bread and butter, Coach Ronnie ni Dao, yung power spike. Alam mo, she played 3 times for Thailand, twice sa World Youth Championships, and she was the best scorer in the 2012 Asian Junior Championships. Kaya alam mo talaga, kumbaga, basuka, mortar, yan ang tangan sa mga palo nitong si Dao Kaupin. At siya yung naging kakampi. Isa sa mga kakampi ni Alyssa Valdez sa 3BB na Cornon. Ang kwento sa akin, Coach Ronnie, ni Alyssa Valdez, hindi raw silang dalawa ang main scorer sa 3BB. Ang main scorer nila, si Pimp Chaya Kokram, who's 18 years old. Yes. Pero ang pinili ni Coach Tai na maging import, itong si Dao. Kasi silang dalawa daw ni Alyssa yung open spiker sa 3BB. Totoo yan. Yan ang lamang ni Coach Taibon din dahil talagang connected siya dun sa development ng sports sa Thailand at makikita naman natin para kay Coach Taibon din. Shout na shifted position, now is a middle hitter. Kasi hindi sila pwede magsabay-sabay bilang wing spiker. Pero as a middle hitter, she brings a lot to the table. Miscommunication between Rakin and Laura Shout. Lead down to 2. Laura Shout's stepping on the brakes there and acknowledging that. Let's see if they will make the adjustment here. Rakin, pinasa kay Cabanos. Cabanos binigay kay Valdez, and Valdez gets another point for the Cool Smashers. That's a 2-point barrier na hawak ng Cool Smashers laban sa Jet Spikers. Ngayon, tumaas sa 3. Kanilang kalimangan at 16-13. Magbabalik po ang PVL dito lang sa SND. Inyo pong napapanood ang Premier Volleyball League dito lang sa SND. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito po ang huling araw ng quarterfinals dito sa ating reinforced conference. Must-win situation para sa Lady Jet Spikers at sa Cool Smashers. And the goal for both teams is to win as early as they can. As fast as they can. Fast as they can. Napatingin ako sa popcorn. Pasensya ka na, Anton. Parang bagong luto. Kaya lang, nakasarap eh. Di ba pag binili mo yun, nakabukas dapat dahil habang naglalakad ka, kinakain mo na. Share naman dyan. Semana. Cabanos. Binigay dito kay Valdez. Sumabay si Yari Yonko at si Antipuesto. And the Lady Jet Spikers get the point. Doon sa huling play date natin, dito nagkatalo. Yung mga broken play, yung habol ng bola, pagbuhay ng bola. Dito pumapasok yung second wind sa conditioning na tinatawag. Dahil minsan manlalamig ka na dyan eh. Kikilabutan ka na, tataas na yung balahibo mo sa pagod. Sa haba ng mga laban at sa sobrang dami ng sunod-sunod na mga 5-setters na ating nakikita. Single block mula kay Soriano. Tapik. Nandun si Dao sa likod.
Quick attack para kay Soriano. Soriano beating the defense of Sangmuan. Good quick low set coming from Cabanos. Ito naman ang hamon sa mga setters. Pagod ang mga wing spikers. Napapagod din ang defensive specialist pero sila bawal mapagod. They drive the offense. They're the engine that drives their offense. Tiisan lang. Anti-inflammatory mids. Tsaga-tsaga lang. Nako, problema para sa Jet Spikers. Lumaki ng kalamangan muli sa 4. Bihira natin makita yon, Coach Ronnie. Totoo yan. Semana and Topic out of sync on that play. That is the leading scorer for the season para sa Jet Spikers, Semana Topic. Consistent double-digit player para kay Coach Jasper. Uy, overboard. Regalo para dito sa Cool Smashers, Valdez and Soriano. Rising and surprising the defense. Yung tayo nagkakaproblema, ha? Ilaban nyo na. Walang bibigay. Malayo pa yan. Okay? Doon naman sa block natin, timing lang. Timing lang natin. Katulad nun, yung gitna nila, hindi naman pumapalo ang ng gitna, ang diretso lang eh. Puro cross court. Okay, yun ang babantayan natin. Okay? Sige, yung... Malayo pa yan. Oh, dapat ha? Go. Narinig natin yung mga observations, yung mga bagay na napansin ni Coach Jasper Jimenez, and he pointed out yung tendencies ng mga middle blockers, middle attackers ng Cool Smashers. Kailangan din idagdag siguro yung first ball ng service reception nila dahil nagkaroon ng 3 sunod-sunod na puntos para sa Cool Smashers at yung huling nga dahil sa hindi maayos na first ball para sa Jet Spikers. At panibagong atake mula sa Lady Jet Spikers, running attack from Yari Yonko. Good slide play para kay Yari Yonko para mabasag yung net defense ng Cool Smashers. I was looking at the numbers ni Eliza Valdez, 247 points in 12 games. That's over 20 points per game para dito sa Phenom na si Eliza. Siya na naman yun. And she's attacking from all areas. Next to Michelle Strizak sa best spikers, itong si Eliza Valdez at 36%. At numero 1 sa pinakamaraming service aces sa ating competition with a total of 28 patungo dito sa laban na to. At number 9 sa best diggers, pambihira. All around phenom. Pau Soriano, yun ang sinasabi ni Coach Jasper Jimenez. Hindi naman diretso pumalo yung mga middle blockers. They look for lang. angles. Oo, nililihis lang. Kasi nga, Anton, hindi na palakasan ng laban dito. Gulangan na eh. Talagang iralin mo na yung utak mo dahil kung lakas at lakas lang eh baka matastas ka pagdating sa dulo. Great idea para kay Topic. Yun nga lang, bilin yung kanyang drop ball. Scores to that 16-13 or 16-14 since that time. 6 sa huling 7 puntos kinuha rito ng Cool Smashers. 7 points ahead and only 3 points away. Another ace para kay Eliza Valdez. Ace number 29 for Eliza Valdez. And I believe she has already accounted for 251 points. Grabe, no? The only player to score over 200 points. Kasama po ang mga reinforcements. 20 points ang ina-average ni Eliza Valdez sa quarterfinals. Had 21 against Perlas, had 19 sa kanilang huling laban kontra sa Lady Warriors. I believe in the last 3 games, siya yung leading scorer, or co-leading scorer. Kasama itong si Dao. Yep, in 2 of the last 3, she was the leading scorer, pero sa huling laban, they both had 19. Right. Ang, kumbaga, ang sumakripisyo dito ay si Laura Shaw. Nilagay siya sa gitna to provide better defense and also to allow Eliza, itong si Dao Cautin, na makapwesto for a quicker unit and a better balanced team. Yun ang tangkal ni Coach Ty Bundit kaya sinip siya dun sa kanyang posisyon. Si Rakin din, di ba? Rakin, yes, naging libero. Naging libero. And that's Dao against a shorter blocker. 8 set points for the Cool Smashers in this first set. At syempre yung pabago-bago ng posisyon, Coach Ronnie, yun ang challenge ng mga players na ito na nagsama-sama sa isang koponan. They're usually the main scorers like Rakin with San Beda. Right. Tapos si Galanza sa Adamson, and now they have to play a different role. Kutika slamming it down to give the Cool Smashers set number 1, 25-16. Panoorin natin muli. A bazooka-like finish
mula sa one half of the 3BB connection. Kutika, Kepin. Magbabalik po ang PBL dito lang sa S&A.